Magandang umaga sa inyong lahat. Magsiyo po ang lahat. Alam kong batid ninyong lahat na ngayong buwan ay siniselebrar natin ang buwan ng wika. Hinihikayat ko ang lahat na maghanap ng isang bayaning Pilipino at isalaysay ang kabayanihan ginawa nila dito sa ating bansa. Oops, ayaw kong makarinig ng reklamo. Pwede, kumain na si Rizal. Punitin ang sedula! Ang napili ko ay ang nagpinta ng The Making of the Philippine Flag na si Fernando Amorsolo. Ang watawat ng Pilipinas ay ginawa nila Marcela Agancillo, Delfina Herbosa na pamangkin ni Dr. Jose Rizal at ang 5 taong gulang na anak ni Marcela na si Lorenza. Para sa akin ay importante ang artwork ni Fernando Amorsolo dahil pinakita nito sa mga mamamayan ng Pilipinas kung paano ginawa ang watawat ng ating bansa na sumisimbolo ng kultura, kalayaan at pagkakaisa. Maraming salamat, Binibining De Leon. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan para sa kanyang pagsasalaysay kung paano ginawa ang watawat ng Pilipinas. Okay. Binibining Katea, pwede mo bang ibahagi sa amin kung sinong bayaning Pilipino ang napili mo? Magandang umaga, Ginoong Amarganda. Magandang umaga, mga klase. Ang bayaning Pilipino na aking napili ay walang iba kundi si Nieves Fernandez. Si Nieves Fernandez ay isang guro sa paaralan Tacloban at naging pinuno ng Kirolya noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas noong kasagsagang ikalawang digmaang pandaigdig. Lumuha sa mga Hapo ang baka sa akong amahan. Marami na naman po silang naangkin ng negosyo at ari-arian nitong nakaraang Sabado at Linggo, Binibining Fernandez. Namumurong talaga ang mga Hapon na yan. Kinakawawa nila ang ating mga kababayan. Ngunit huwag kayong mag-alala. Darating ang panahon na matutulukan ang pananakop nila. Sisiguraduhin kong mababayad sila. Bakit? Ano pong gagawin niyo? Huwag kayong lalabas. Nang dumating ang mananakop na Hapon sa ating bansa, ay kinuha nila ang ari-arian at negosyo ng ating mga kababayan. Wala ni sino man ang maaaring magtayo ng negosyo maliban sa inaprubahan ng imperyo ng Japan. Ang mga negosyante ay napilitang magpasakop sa mga Hapon dahil ang sumuway ay inilulunod o inilulubog sa kumukulong tubig. Sa pagsapit ng dilim, ay tila nag-iiba ang mahiting ng guro sa umaga. Kabisado ni Miss Fernandez ang gubat at batid niya rin na mag-isang nagrorongga ang mga Hapon. Mas lalong umapoy ang galit ni Miss Fernandez nang malamang hinalay at pinatay ng mga Hapon ang isa sa kanyang estudyante. Ginawa ito ni Miss Fernandez araw-araw sa loob ng ilang buwan, hanggang ang mga Hapon ay natatakot na dahil hindi nila alam kung sino ang gumagawa nito.
dahil sa ginawang paglaban ni Miss Fernandez ay nahikayat na rin ang mga kalalakihan upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Hindi lahat ng mga bayani ay nakasulat at kilala sa ating kasaysayan. May mga iba pang mga bayani na hindi kilala ng karamihan sa atin. Kaya naman, sana'y bigyan natin ng pansin ang paglabang ginawa nila sa ating bansang Pilipinas. At isa doon si Captain Fernandez. Pinakita niya sa atin na hindi hadlang ang kasarian sa pagtatanggol ng sariling kapwa, sariling mamamayan, at sa kanyang sariling bayan. Maraming salamat Binibining Kateya sa pagbahagi ng kwento tungkol kay Kapitan Fernandez. At dito natin makikita na hindi hadlang ang kasarian upang ipagtanggol ang ating bayan. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nag